Alright, what's up guys? For today's vlog, mag-open tayo ng exhaust ng Winner X. Nanggaling pa ng Malaysia ito, kaya buksan muna natin. Alright, na-unbox na natin mga boss. Super back pressure Honda RSX 150 32x32. So, spec niya, pwede siya sa 57 bore hanggang 63. So, brand pala nito is TS Racing. Subukan natin to kasi sikat siya sa Malaysia. Madaming gumagamit kahit mga naka-sniper doon. Dito ako nagagandaan mga boss. Ang ganda ng stainless niya, ang kapal ng pagkakagawa. Tapos dito sa mounting, kung mapapansin ninyo, naka double wall siya para walang singaw. So subukan muna natin buuin lahat. Ganito ang itsura niya. Napakaangas ano. Pogi, ang ganda ng quality. Kaya hindi na ako magtataka bakit maraming bumibili itong TS Racing na exhaust sa Malaysia. So ito yung sinasabi ko kanina, double wall. Tapos ang maganda pa dito, andito yung bang sensor, hindi nandun sa loob. Yung sa UMA kasi nandito malapit sa may oxygen sensor. So ito pala mga boss, may kasama na rin siyang cover. Ang maganda pa dyan, Urig Honda siya. Makita nyo, yan. Tapos nandito na rin itong mga rubber dampeners niya. Para dito yan sa loob ng, ng cover. At syempre, meron din siyang kasamang spring na tulad ng mga ibang aftermarket exhaust. Para dito siya, para sealed siya lagi. Alright, ready for installation na to mga boss. Itong TS Racing. Pero bago lahat, syempre magtatanggal muna tayo ng stock pipe. So ito mga boss, yung mga bolts na tatanggalin. Meron din isa dito sa ilalim. Ayan. Tapos dalawa dito sa harapan, kung makita nyo, ayan. Pero uunahin natin tanggalin dyan is yung oxygen sensor. So ito mga boss, sukat natin yung size ng diameter ng aftermarket. Tapos size naman ng stock pipe or stock headers. Ito pala mga boss, 17mm para pambaklas dun sa auto sensor. Alright, yan, nabaklas natin siya mga boss. Susunod na natin tong dalawang nut dito sa harapan. Tapos dito na tayo sa ilalim at dito sa may foot peg. Alright, yan mga boss, natanggalan natin yung tambutso. Pwede natin ikabit yung aftermarket. Naikabit na natin yung header, sunod ito ikabit na natin yung pinakatambutso. So ito, para maigpitan, kailangan ng pangontra. Tapos nawala yun dito. Ito sa ilalim. Alright, naikabit natin siya mga boss. Bumaga itong cover na to. Tapos medyo mas malaki pala yung butas ng exhaust na to. Ayan. Huwag na huwag kakalimutan mga boss ito pag bumili kayo, yung spring para sealed siya lagi.
So ito, sabay natin sa install. Ito, Puma Racing Air Filter. I-open natin. Ito, baklasin natin. 4 na screw lang yan. Tapos tanggalin lang itong stock air filter. Ilipat lang natin dito yung foam ng Puma. So ganito lang siya mga boss. Ilalagay nyo lang itong foam dito sa may air filter nya. Pagkatapos kunin nyo lang itong lock, pero mapansin nyo hindi pa fit. Tatabasin natin ito, yung 4 na yan. So ayan, nalagay na natin yung lock niya mga boss. Matibay na to, hindi ito basta-basta magagalaw. Ganda talaga tingnan tong product na Puma Racing mga boss. Ganito paglagay sa Winner X kasi hindi natin may lagay itong housing na to. Kasi masyadong secured yung housing nitong stock. Makapansin nyo, tapos nakabakal siya doon. Hindi yan matatanggal ng basta-basta. Kaya ganyan. So ayan mga boss, na ilagay natin yung intake tapos yung exhaust. Ang kulang na lang is i-test drive natin. Ngayon i-test drive na natin siya. Medyo painitin muna natin yung makina mga boss. So yun mga boss, conclusion dito sa Tambucho, maganda siya, hindi siya ganun kaingay, pero mas naging malutong yung tunog niya mga boss. Sigurado hindi ka mag-worry pagdating sa checkpoint o LTO, siguradong pasado ito sa emission test. So yun lang mga boss, salamat sa panonood. Abangan nyo na lang yung next vlog kasi paparemap natin itong Winner X. Kaya like and subscribe na lang mga boss para sa updates.